Nagsimula ang pelikula noong 55 AD sa Cappadocia kung saan ang isang matandang lalaki na kilala bilang si Saint Matthias. Nang bumagsak si Matthias sa lupa, isang lalaki ang kumuha ng isang mas malaking bato at hinampid siya sa ulo hanggang sa mamatay si Matthias. Ilang siglo pagkatapos ng kaganapang ito, noong 1209 AD, ang Kristyanismo ay nangingibabaw sa Europa at ang mga krusada ay isinasagawa upang mabawi ang lungsod ng Jerusalem. Bukod pa rito, ang mga Norman na tapat kay Haring John ng Inglaterra ay nakikipaglaban upang sakupin ang Ireland, kung saan sa kaibuturan ng liblib na loob nito, isang pinakabanal na relic ang nakatago sa isang maliit na monasteryo. Lumipat sa isang batang monghe na nagngangalang Diarmuid na nakakita ng isang lalaking pipi na napadpad sa dalampasigan at tinulungan niya ito. Dahil hindi na makapagsalita ang lalaki mula nang siya ay matagpuan, kinilala siya ni Diarmuid at ng iba pang mga monghe bilang si Mute, na ngayon ay naging kaibigan ni Diarmuid at tagapag-alaga ng monasteryo. Nang mga sandaling iyon, nasa burol sila hindi kalayuan sa monasteryo nang makita nilang papalapit ang tatlong kabalyero. Mabilis na tumakbo si Diarmuid pababa ng burol patungo sa monasteryo upang ipaalam sa iba pang mga monghe na may dumating na mga kabalyero. Ang mga kabalyero ay pinamumunuan ng isang French Cistercian monghe na nagngangalang Frere Geraldus na kinausap ang abad at inihayag ang kanyang misyon bilang isang sugo ni Pope Innocent III sa Roma upang dalhin ang banal na relic na nakaimbak sa monasteryo sa Roma. Nang marinig ito, sumang-ayon ang abad dahil may kapangyarihan umano ang relic na sirain ang mga hindi naniniwala sa Diyos. Ayon sa ilang mga alamat, ang relic ay maaaring magpakawala ng galit ng Diyos sa mga kaaway, na tinitiyak ang tagumpay sa paparating na mga krusada. Hindi nagtagal, kinuha nila at ng ilang monghe ang isang gintong kahon na naglalaman ng banal na relic mula sa isang hukay malapit sa monasteryo. Pagkatapos ay nagpadala ang abad ng 5 monghe, kabilang sina Diarmuid at Mute, upang samahan si Geraldus sa kanyang sagradong paglalakbay upang dalhin ang relic sa Roma. Walang pag-aaksaya ng oras, si Diarmuid, ang Mute, at ang iba pang monghe na nagngangalang Ciaran, Cathal, at Rua ay mabilis na naghanda upang ikarga ang banal na relic sa isang kariton bago sila magsimula sa kanilang sagradong paglalakbay sa Roma na pinamumunuan ni Geraldus. Habang ang grupo ay naglalakbay sa isang malaking distansya sa mga damuhan, ang langit ay nagdidilim sa mga ulap hanggang sa ang hinihila ng kabayo na kariton na nagdadala ng banal na relic ay naging hindi matinag na parang ang relic mismo ay napakabigat. Dahil dito, tinangka ni Diarmuid at ng iba pang monghe na itulak ang kariton at bigla silang nagulat sa isang kidlat na tumama sa gintong kahon na naglalaman ng banal na relic. Ang mga nagresultang spark ay nagdudulot ng panandaliang panik sa mga monghe habang nagmamadali silang patayin ang apoy. Kapag naapula na ang apoy, sinubukan ni Ciaran na hawakan ang gintong kahon at napag-alaman niya na sobrang init ito, dahilan para masunog ang kanyang kamay. Kasabay nito, ang pag-ulan ay nagsimulang bumagsak na pinipilit ang grupo na ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay at maghanap ng masisilungan. Pagkaraan ng ilang sandali, sa pagsapit ng gabi, nagpasya si Geraldus at ang kanyang grupo na magpahinga at gumawa ng campfire. Pagkatapos ay tinalakay nila ang kwento ng mga Viking na nagtangkang nakawin ang banal na relic na iginuhit ng kapangyarihan nito. Noong panahong iyon, sinalakay ng mga Viking ang monasteryo sa gabi, pinatay ang mga natutulog na monghe bago kinuha ang relic. Ilang sandali pa, ang mga nabubuhay na monghe ay tumakbo palabas ng simbahan at nakita ang isang anghel na may dalang banal na relic. Kasabay nito, isang malakas na bagyo ang lumitaw, na hinihila ang lahat ng mga barko ng Viking sa dagat. Nang nawala ang bagyo, nakita ng mga monghe ang 3 bangkay ng Viking, nasunog ang kanilang mga katawan dahil sa pagdampi sa banal na relic dahil ang mga may dalisay na puso lamang ang makakahawak nito. Nang marinig ang kwentong ito, tiningnan ni Ciaran ang paso sa kanyang kamay, kinwestiyon ang kadalisayan ng kanyang puso dahil hindi siya pinahintulutan ng relic na hawakan ito. Kinaumagahan, sa paggising ni Diarmuid, aksidente niyang nakita si Mute na gumagawa ng isang bagay na hindi pa niya nakikita. Bukod pa rito, napansin din niya ang isang malaking cross tattoo sa likod ni Mute na natatakpan ng mga galos. Sa pagsikat ng araw, pinangunahan ni Geraldus ang mga monghe upang ipagpatuloy ang kanilang sagradong paglalakbay. Sa daan, tumawid sila sa isang maliit na ilog, at si Geraldus na nakaramdam ng uhaw, ay nagpasya na uminom mula dito. Mabilis na pinagbawalan ng mga monghe si Geraldus na uminom ng tubig mula sa ilog sa paniniwalang ito ay tinitirhan ng mga engkanto na nilalang na lumalabas sa gabi mula sa mga siwang ng ilog.
Marami ang naniniwala na ang tubig ng ilog ay naglalaman ng mga mahiwagang spells na nakakapinsala sa mga tao. Gayunpaman, ibinasura ni Geraldus ang kwento bilang pamahiin lamang. Pagkatapos nito, walang pag-aalinlangan, humakbang siya sa ilog, dinadalisay ang tubig sa pamamagitan ng isang panalangin, at pagkatapos ay uminom mula dito. Pagkatapos, ipinagpatuloy ni Geraldus at ng kanyang grupo ang kanilang mahabang paglalakbay at nakarating sa isang kagubatan kung saan papalapit sa kanila ang isang grupo ng mga sundalong Roman allied. Nang malaman ang tungkol sa misyon ni Geraldus na dalhin ang banal na relic, ang mga sundalo, na pinamumunuan ng anak ng isang hari na nagngangalang Raymond de Merville, ay nag-escort sa grupo ni Geraldus upang makilala ang kanyang ama, si Haring Baron de Merville. Sa daan patungo sa kampo ng hari, nakasalubong ng grupo ang bangkay ng isang fox na nakabayubay sa isang puno na may simbolo ng tribo ng Ua Mora, isang tribo na minsang nanalangin sa Diyos ngunit lumipat sa pagsamba sa iba pang mga bagay pagkatapos nilang manalangin para sa tagumpay sa labanan na hindi nasagot. Sabay-sabay, namataan nila ang mga magnanakaw ng isda sa kabila ng ilog na nagudyok sa mga tauhan ni Raymond na bumaril ng mga palaso sa mga magnanakaw. Matapos mahuli ang magnanakaw ng isda sa teritoryo ng kaharian, pinutol ng mga tauhan ni Raymond ang kamay ng magnanakaw. Sa panahong ito, nakilala ni Raymond at ng kanyang mga tauhan si Mute na mukhang pamilyar sa mga krusada. Di nagtagal, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay hanggang sa makarating sila sa kampo at makita si Baron, nakilala sa kanyang katapatan at debosyon sa Diyos. Nang makilala si Geraldus, ipinahayag ni Baron na kung siya ay mas bata at mas malakas, sasama siya sa sagradong paglalakbay sa Roma. Nagtataka tungkol sa banal na relic, hiniling ni Baron kay Geraldus na buksan ang gintong kahon at hayaan siyang makita ang relic. Sumang-ayon si Geraldus, at nang mabuksan ang kahon, ang banal na relic ay lumabas na ang bato na ginamit ng isang tao upang patayin si Matthias libo-libong taon na ang nakalilipas. Kinabukasan, ipinagpatuloy ni Geraldus at ng kanyang grupo ang kanilang paglalakbay, na sinamahan ng mga kawal ni Raymond. Pagdating sa tabing ilog, nakita nilang sinunog ng tribo ng Ua Mora ang tulay na balak nilang tawirin. Dahil dito, nagpasya si Raymond at ilan sa kanyang mga tauhan na hanapin ang grupong Ua Mora na responsable sa pagsira sa tulay habang si Geraldus ay nagpapatuloy sa paglalakbay. Habang naglalakbay ang grupo ni Geraldus sa kagubatan, na teritoryo ng Ua Mora, bigla silang tinambangan ng mga miyembro ng tribo. Isa-isang bumagsak ang mga kawal ni Raymond dahil sa mga palaso at sa espada ng mga kaaway. Sa gitna ng kaguluhan, bumunot ng espada si Mute at sinimulang patayin ang umaataking mga miyembro ng Ua Mora. Sa kalaunan, si Mute ay nawalan ng kontrol at brutal na pinatay ang isa sa mga miyembro ng tribo sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagpasok ng isang kalasag na bakal sa kanyang katawan. Dahil sa matinding pagkilos ni Mute, nagsimulang umatras ang mga nakaligtas na miyembro ng Ua Mora. Sa kasamaang palad, nagawang nakawin ng isang miyembro ng tribo ang kariton na naglalaman ng gintong kahon na may holy relic matapos mawalan ng kakayahan si Kiran, na naiwang walang malay sa kariton na hinihila ng kabayo. Nang makita ito, agad na hinabol ni Dire Mewed ang kariton, ngunit si Mute, na nilalamon pa rin ng galit, ay tinambangan si Dire Mewed, na inaatake ang sinuman na humaharang sa kanyang daan. Dahil dito, sinubukan ni Dire Mewed na ibalik si Mute sa kanyang sentido, sa kalaunan ay nagtagumpay sa pagpapahinto sa pag-atake. Sa resulta ng pananambang, nagpasya sina Geraldus, Dire Mewed, Mute, at ang nakaligtas na si Cathal na kunin ang Holy Relic at iligtas si Kiran mula sa tribo ng Ua Mora. Pagkatapos ay binigyan ni Geraldus si Mute ng isang espada at hiniling sa kanya na tumulong sa pagsubaybay sa ninakaw na kariton. Walang pag-aaksaya ng oras, nagsimula silang apat na sundan ang landas ng kariton hanggang sa makita ni Mute ang isang miyembro ng tribo ng Ua Mora, na pagkatapos ay pinatay niya. Matapos maglakbay ng medyo malayo, sa wakas ay nahanap na ni Geraldus at ng iba pa ang pamayanan ng tribo ng Ua Mora. Nang makita ang napakaraming mga kaaway, nagpasya silang magtago at magplanong iligtas si Kiran at kunin ang Holy Relic kapag sumapit ang gabi. Pagsapit ng gabi, si Dire Mewed at ang iba ay palihim na gumagalaw sa dilim patungo sa kung saan nakatali si Kiran. Napagtanto ni Kiran ang kanilang presensya, hinimok ni Kiran si Dire Mewed at ang iba pa na umalis kaagad dahil itinapon niya ang banal na relic bago inatake at nakuha ng tribo ng Ua Mora. Sa pagkakataong iyon, may narinig silang papalapit, kaya pilit na nagtago si Dire Mewed at ang iba pa bago nila makalagan si Kiran.
Sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating si Raymond at ang kanyang mga sundalo upang makipagkita sa pinuno ng tribo ng UA Mora. Sa kanilang pag-uusap, nalaman na nagtutulungan si Raymond at ang tribo para makuha ang gamit na dala ng grupo ni Geraldes. Gusto pala ni Raymond ang banal na bato habang ang tribo ng UA More ay gusto lamang nila na kunin ang gininto ang kahon na ginamit sa pag-imbak ng bato. Sa kasamaang palad, kapag ang gintong kahon ay napagmasdan, ito ay natagpo ang walang laman. Pagkatapos ay tinanong ni Raymond si Kiran, pinilit ang monghe na ihayag ang kinaroroonan ng banal na bato. Gayunpaman, si Kiran ay nananatiling tahimik, na ikinagalit ni Raymond na nagsimulang pahirapan siya sa pamamagitan ng pagsaksak sa kanya sa tiyan gamit ang isang espesyal na matalas na sandata. Pinaikot niya ito bago bunutin, na naging sanhi ng paglabas ng bituka ni Kiran. Ang pagpapahirap ay pinatay si Kiran sa lugar, habang si Dyer Mewed at ang iba pa ay natakot sa brutal na kilos na ginawa ni Raymond. Nang tila ligtas na ang sitwasyon, mabilis na bumalik si Dyer Mewed at ang iba sa lugar ng pag-atake ng tribo ng UA More upang hanapin ang banal na bato na ibinato ni Kiran kanina. Gamit ang torchlight, nahanap nila ang bato, kaya dali-dali itong kinuha ni Dyer Mewed at nagmadali silang umalis upang maiwasan ang mga sundalo ni Raymond na naghahanap sa kanila para makuha ang banal na bato. Kinabukasan, habang nagpapahinga ang grupo ni Dyer Mewed, nagsimulang mawalan ng pag-asa si Cathal sa kanilang sagradong paglalakbay, pakiramdam na hindi siya makakaligtas sa pagtugis ni Raymond. Kasabay nito, narinig nila ang tunog ng mga trumpeta mula sa mga tropa ni Raymond, dahilan upang agad na umalis si Dyer Mewed at ang iba pa. Nang makaramdam sila ng sulok, napansin ni Dyer Mewed at ng iba pa ang isang makapal na hamog na tumatakip sa base ng isang burol at nagpas siyang magtago sa loob nito. Pagdating sa ibaba ng burol, napagtanto ni Dyer Mewed at ng iba pa na nasa latian sila na imposibleng makatawid. Nagmamadali silang pumunta sa kabilang bahagi ng latian upang maiwasan ang mga tropa ni Raymond na panandaliang nakakita sa kanila. Nagpupumilit na hanapin ang mga monghe, pinukaw sila ni Raymond hanggang sa sumigaw ang galit na si Geraldes. Dahil dito, itinuro ng mga tauhan ni Raymond ang kinaroroonan ni Geraldes at nagpana ng mga pana patungo sa boses nito. Sa kabutihang palad, nakatakas si Geraldes sa mga palaso at palihim na lumipat sa ibang lokasyon para magtago. Sa kanilang desperasyon, hinawakan ni Dyer Mewed ang banal na bato at naglakad papasok sa latian hanggang sa makaranas sila ng himala nang makasalubong nila ang dalawang lalaking may bangka sa kabilang panig. Nang walang ibang pagpipilian, binayaran ni Geraldes ang dalawang boatmen para ihatid sila palayo sa lugar. Matapos nilang sundan ang ilog, sa wakas ay nakarating sila sa dagat. Sa kasamaang palad, dahil mababa na ang tubig, kailangan nilang maghintay hanggang gabi para tumaas ang tubig upang maipagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay. Sa kasamaang palad, nabigo ang planong ito nang dumating ang mga tauhan ni Raymond sa dalampasigan, na nagudyok kay Dyer Mewed at ng iba pa na itulak kaagad ang kanilang bangka sa dagat. Sa gulat, hiniling ni Geraldes kay Mute na pigilan ang puwersa ni Raymond para protektahan ang banal na relic na dala nila. Nangako si Geraldes kay Mute na kung siya ay magtagumpay, ang lahat ng kanyang mga kasalanan mula sa mga krusada ay patatawarin ng Diyos. Sa pagnanais na magbayad sala para sa kanyang mga kasalanan mula sa mga krusada, si Mute ay naglalakad ng mag-isa patungo sa dalampasigan upang harapin si Raymond at ang kanyang mga tauhan. Samantala, sinusubukan pa ring itulak ni Geraldes at ng iba pa ang kanilang bangka sa dagat nang bumaril ng palaso ang mga tropa ni Raymond, na ikinamatay ng isa sa mga boatmen. Maya-maya, si Mute ay nagsimulang lumaban sa mga sundalo ni Raymond na sumusubok na pigilan siya. Sa kanyang karanasan sa pakikipaglaban mula sa krusada, mabilis na natalo ni Mute ang mga tauhan ni Raymond. Nang makita ito, pumasok si Raymond upang harapin si Mute gamit ang kanyang espada. Dinaig ni Raymond si Mute ng ilang sandali, na nagbigay ng pagkakataon kay Raymond na saksakin si Mute ng matalas na sandata sa tiyan. Kasabay nito, kinagat ni Mute ang leeg ni Raymond, na nagresulta sa pagkamatay nilang dalawa. Sa mga huling eksena ng pelikula, sa bangka, namatay si Cathal, na natamaan ng palaso, at nahulog sa dagat. Kasabay nito, idineklara ni Geraldes na ang banal na relic na dala nila ay magdudulot lamang ng mga gawain ng banal na karahasan sa mga taong tulad ni Mute. Sa makatuwid, nagpasya siyang lunurin ang banal na bato, kahit na sa huli ay nahulog siya at lumubog sa ilalim ng dagat kasama nito.
Pagkatapos ng aksidente, tinanong ng nakaligtas na boatman si Diarmuid kung saan sila dapat pumunta, ngunit hindi siya tumugon. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.